Yes, you reign, oh God. Yes, you reign, Lord Jesus. Yes, Lord. Can we just lift our hands to the Lord? Heavenly Father, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, we worship and glorify your holy name. As we lift our hands today, Lord, may your presence dwell within us. We invite the Holy Spirit. Do as you wish. We invite the Holy Spirit. Touch every heart. Touch every life. We invite the Holy Spirit. Do as you wish. Heal. Bless. Strengthen. Oh God, right now, make each and every heart be a broken vessel. Be an empty vessel. That each and every life, Lord God, be a sponge for your words to come, and let each and every one of us be transformed by the power of your words. And today, Heavenly Father, whatever we may have encountered, Lord God, for the past week, all of those struggles, all of those pain, all of those hardship and trials, Father, we lay it down at your feet. And let the shepherd of our soul touch us, heal us, mend us, raise us. Lord, let the power of your words make us brand new. And today, Heavenly Father, as we come into your presence, Lord, we expect more of you and less of us. We ask more of your Spirit, less, Lord God, about us. And Lord, as we hear your words, allow us, Lord God, to let your words dwell richly upon us. Help us, Lord, to let your words change us, and let your words transform us and make us a vessel like what you have made us to be. Heavenly Father, we thank you. We honor you. And Lord, ang aking pagdalangin, Panginoon, wala pong lalabas sa lugar na ito na hindi mo pinagpala. Ang aking pagdalangin, lahat ng kanilang katanungan, bigyan mo ng kasagutan. Ang lahat ng kanilang kahilingan ay bigyan mo, Panginoon, ng kasagutan. At lahat, Panginoon, ng kanilang pong hinihingi sa iyo ay makamtan ng bawat isa. For we have faith, Lord, that you are able to do more than what we can think or imagine. Heavenly Father, we just honor, thank you, and bless you. Lord, this day, we give you all the glory, all the praises and adoration in the mighty, mighty name of the Lord Jesus Christ. And everybody shout and say, Amen, Amen, and Amen. God bless you all, and welcome. Sino po sa inyo ang dumako sa lugar na ito na meron pong ina-expect from the Lord? Amen. Meron pong panalangin na gusto masagot? Amen. O lalang? But I know and I believe God had brought us here. Alam po na nating lahat, and I would dare say na wala akong pumunta ng church na hindi pinapunta ng Lord. Amen. Ang dami hong tao na nasa labas po ngayon, mas marami ho kaysa sa atin. Pero dahil sa action ng Holy Spirit, dahil po sa kagustuhan ng Panginoon, dinala ka niya dito. And I know why. Because God wants to bless you today. Amen. Amen ho ba? Sabi ko ng Ephesians, gagamitan ko ho ng telescope ha. Pasensya niyo na po, matanda na po si tatay.
Doon po sa Ephesians chapter 3 verse 20, ang sabi po dyan, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Meron pong kapangyarihan ang Diyos na nasa sa ating lahat. Amen po ba? Okay, pwede ko mamahilig kayo na tumayo. Dire-diretso na tayo to. And I want you to grab a Bible. Yan. Kung digital pong Bible nyo, ay hawakan niyo po. Can we stand and can we raise this one? And bago po ako magturo, magkakaroon lang tayo ng declaration. Amen. Amen. Do you know that God is able? Amen. Hindi ko dahil church po natin yan. Amen. Okay, let's declare this. Sabay-sabay niyo pong hawakan ng inyong mga Bible. Sabayan niyo po ako, sabihin natin, God is able to change me through His Word, through His living Word. God is able to forgive me and wash me with the blood of Jesus shed on the cross. God is able to heal me from my sickness. By His stripes, we are healed. God is able to bless me, and I am able to bless others in return. God is able to freely work in my heart, in my mind, work in my soul, work in my spirit. God is able. I declare it in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagkain po na po kayo ito. Basahin po natin natin. Sorry po ayun po tayo. Kasi yung condition po natin na pag magbabasa po tayo ng teksto at nasalita ng Panginoon ay tatayo po tayo, and the reason is for us to honor the word of the Lord. Okay, so papasahin po natin ang ating text for our message for today. Numbers chapter 30 verse 2. So nasa ikatlong na installment po tayo ng Fulfill Your Promises series, and my message today is entitled Promises Are Not Meant to Be Broken. Numbers chapter 30 verse 2 says, when a man makes a solemn promise to the Lord or swears a solemn pledge of binding obligation for himself, he cannot break his word. He must do everything he said. Ang Diyos po magpala sa kanyang salita, makakapagpunan po tayo lahat. Okay, please try to ignore. Nanginginig po ako, Pastor. Praise God. Introduction. Dito po tayo sa definition. Natapos na po tayo doon sa una, tinulong po ni Pastor Ayala about the promises. And the promises, how to fulfill your promises. There are promises, nabanggit po niya, na there are 3,000 something promises of God to men. At meron pong mga ilang daang promises ng man to God. At natalakay po ni Pastor Jeff, Pastor Chris, last time, na ang promise ng Panginoon ay hindi po nagmamaliw. Lahat ng promise ng Panginoon ay natupad. Amen. So ngayon naman po ay promise naman po ng tao ang ating gagawin. Okay? So sabi po rito, in the dictionary, promise means to make a solemn declaration of intent. And in the Bible, ang nakita ko hong definition dito ay nandun po sa Deuteronomy chapter 23 verse 23. Sabi niya doon, a vow is a voluntary promise to God to do or not to do something. Okay. So, pag tinignan niyo po sa Bible or sa dictionary, ang synonyms, there are a lot of synonyms. Pero kung wala po ako ng lima ata ito. So, the promise is synonymous to vow, pledge, covenant, agreement, affiance. Okay, so yan po yung mga pinakamalapit na synonyms, vow, pledge, covenant, agreement, affiance. Okay, so promises can be, sabi nito, expressed in various forms and in various ways. So promises can be expressed in the form of service,
treasure or talent. So, pwede natin yan ma-express in the form po ng service. Sa katulad po ng paglilingkod na ginagawa po natin. At sa bawat paglilingkod po natin, it is a form of our promise to God. Amen. Kaya nga po, madalas pag hindi ka nakaka-attend ng Sunday, ay nagigilty ka, Lord, hindi na naman ako nakatupad. Na po, meron pong isang relihiyon na kapag hindi ka tutupad, patay ka na. O, hindi naman nila pinapatay. Kaya lang po, binabaliktad nila yung card, patay na si kapatid. Okay, so salamat po, Pastor. Walang ganun dito. Okay, sabi po dito, promises can be expressed in so many ways. By the way of our living, po, para ka ba mabuhay, yung pangbuhay mo ay nababasa ang Biblia ng kapitbahay mo. Alam niyo po yung mga kapitbahay natin, when they are an unbeliever, they will never read the Bible. But they were reading your life. Amen. Kaya nga nauso yung Marites si Marites, si Marisol. Nauso po sila because they are reading your life. Whatever they sow in you, they read it and pass it to others. Amen. Mas maganda po yata na you express your promise to God by the actual way of your living. Because when they see you, ano po, they will say, oh, that's the Bible. Ano ba? Kasi pag nagkamali ho ang mananampalataya, sabihin nila, ganyan ba ang born again? Di ba? Pero pag maganda na may performance natin sa harapan nila, sabihin nila, ganyan ang born again. They never expected us to do wrong. Pakisabi po sa katabi, they never expected us to do wrong. But we're doing it anyway. Amen ba? But because of our weaknesses, but we can express our promise to God by our living. Secondarily, by our, ano po niya, loving. Paano ka magmahal? Do you love, mahaba po talaga kayo pag tinalakay ko apat na uri ng pagmamahal. But what I want to say is, when we love purely. Amen. By way of your talking. Yan. Dito po marami sumasablay at sumasabit ng mananampalataya because our talking or our speech is dictated by our emotions. Amen. Kaya po, whenever we are angry, we have to shut our mouth. Huwag kang magsasalita anything. Huwag kang gagawa anything when you are angry. But when you are joyful, ganun din. Huwag kang masyadong gagawa at magsasalita kasi you will lalabas ka sa linya. Okay, so it can be expressed by the way of living, loving, talking, and giving. Yan. So way of giving is not a matter of how much or how big, but it is how yung pong condition ng heart. Amen po ba? Okay, serving. Sa paglilingkod naman po, and when we say we are serving, we should be serving with all of our heart. We are doing everything for the Lord. Amen? Isa po sa life verse ko po talaga. When I started the ministry, when I was 18, one verse po na tumatak po sa akin ay yung Colossians chapter 3 verse 23. And until I grew up, hanggang mamatay po ako siguro, Colossians 3:23 pa rin ay kabubuhay ko. Whatsoever you do, do it heartily, not to men, but do it for the Lord. Everything. Amen. Yan din po ang pinangaral ko sa mga anak ko. Anak, pagsagot mo ba sa magulang mo? Pag sumasagot ka ba, you are doing it for the Lord. Di ba? Kasi if you are doing it for the Lord, sasagot ka ng mahusay. Hindi ka sasagot na, di ba ba? At kapag ikaw ay gumagawa ng kahit na anuman, no? Pagluluto, yan. Kung ikaw ay Colossians 3:23, sasarapan mo yan. Hindi dahil mahusay ka, kundi dahil may pagmamahal na ginagawa mo. Okay, so, marami nang pwede talakayan na, pero hindi yun yung So, in your teaching, ito po ang pinakamahirap. Alam po ba ninyo na sa bawat araw, sa bawat buhay po ninyo, may tinuturo ko kayo sa lahat ng taong nakakakita po sa inyo? Isa po sa reason, bakit hindi po ako mag-backslide. When I started the ministry and we started serving the Lord, isang dahilan kaya hindi ako makatali-talikot. Sabi ko, Lord, gusto ko lang bumalik sa dati. Every time na naaalala ko, meron po akong dinisciple at my early age. Meron po akong dinisciple dinala sa church. Na po, mangangaral po ako sa kawalan. Yung sa kawalan ngayon, kahit na po yung lasing na pinangaralan ko, pastor ko ngayon sa Binalunan. Nangaral ko, lasing gusto niya ako sampalin. Pero ngayon po, pastor siya. Siya naman ako ang sinasampal ngayon. Sabi ko, Lord, one time po nangaral po ako sa mga
sa mga law student ang husay mag-English. Talo-talo ako sa mag-English. But you know what? Isa po sa kanila pastor ngayon sa Asinggan. So, I praise the Lord because we can express our promise of serving to our promise to God by serving. And when we are serving, we serve purely. We serve honestly. Amen. Praise God. We can express it by exhorting and many other ways. Okay. Promises to fellow men, usually done materially, financially, emotionally, intellectually, spiritually, and other forms and ways. Diba? Pag may pangako tayo, promise ka na, bibigyan kita ng ganito. Promise anak, ipapasyal kita. Promise anak, mamahalin kita. O promise kapatid, hindi ako nagsisinungaling. Kapag ako'y nag-abroad, magbibigay ako dyan sa church nyo. Marami na akong nangako sa akin, nag-abasta po ako. Praise God, lang ako umalis po ako sa church, wala akong natupad sa ngayon. So, pag may nangako po sa inyo, tingala na lang po sila. Dahil sigurado po, sa langit po tayo talaga aasa. Okay, so, promises, fellow men usually done with that way. And promises to God in the form that I said, but both promises to God and fellow men needs attention if we are to make a happy life. Sino po gusto maging masaya ang buhay? Amen. Amen. So, make your promises to God and to your fellow man sincere. Amen. I have known by experience and by observing people in my generation that we tend to be generous to our neighbors in so many ways. We don't want other people to be offended and hurt, and we vent all of our anger more on our loved ones. Same too with promises. Alam po ba ninyo na mas pagagalitan ng tatay ko ang mga anak niya kaysa doon sa kapitbahay niya kahit sama-sama gusto na niya suntukin pero hindi. Pagdating sa bahay, sisipain ang aso, sisipain ang pusa. Pag nagtanong yung anak, sisigawan, bubulyawan yung anak. They vent their anger on their loved ones. Ang isa po natutunan ko when I build a family of my own is I will love my family more than I would love anybody else in the world. Amen. Nasubukan niyo na po ba na wala kayong maiulang tapos may dumating na bisita bigla nagkaroon ng fried chicken sa lamesa. Tapos kayong mga bata nasa tabi naglalaway. Diba? They tend to give more attention to others. Pero as a Christian, I dare you, make your family an example. I dare you, love your family more than you love anybody else. Amen. Because when you love your family, you love God, you love your family, then you will be able to love others. Because the love that you are showing to your family will just be an extension to love others. Amen. Amen. If you are a Christian, you should never promise thoughtlessly. Christian po ba tayo? Can I see the hands of the Christians over here? Amen. If we are a Christian, we should never promise thoughtlessly. Pag ho tayong mga ngako na, basta pare, bibigay ko yan. Basta brother, akong bahala dyan, sagot kita. Amen. Pagdating ng panahon naman, yung sasagot, wala pa. Okay, Deuteronomy chapter 23, verse 21 says, when you make a vow to the Lord your God, be prompt in fulfilling whatever you promised Him. For the Lord your God demands that you promptly fulfill all your vows, or you will be guilty of sin. Biblically, those who break a promise to God is a fool. Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Ano ba? Sabi po riyan, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Because God has no pleasure in fools. So pag nangako tayo sa Panginoon, alam ko po, hindi na ako magtatanong kasi isa po ako dyan. I have promised the Lord so many things. Do you know that all, sorry, madadaanan ko man. Lahat po ng mga pangako natin sa Panginoon ay binding. Whenever we say something to the Lord, it is binding. Whether, alam mo, kung ikaw ay, ano ba tawag doon? Yung alam mo sa sarili mo na may sinabi ka sa Panginoon or nabigla ka lang, all of those are binding. Amen. Ay Lord, sabi ni Pastor Chris last time, Lord, pag pinagaling mo ako, maglilingkod ako ng higit. Ginagawa naman po ni Pastor, no? Pero sino po sa inyo, katulad ko, no? Nagkasakit ho ako ng ulcer. Wala, na-ulcer ho ako.
At sabi ko, Lord, sige na, pagalingin mo na ako, magsiserve na ako sa iyo. No? Ang sabi sa akin ng Lord, mag-fasting ka. Sino si rito may ulcer mag-fasting? Sabi sa akin ng Lord, mag-fasting ka, Lord. Mukha naman yata mali yung sinasabi mo, Lord. But at the end, sa pakikipag-argue ko po sa Panginoon, I fasted. And after fasting, God healed me. And until now, hindi lang ako nagka-ulcer kahit minsan. Amen. Why? Because that is your communication with the Lord, and the promise of the Lord will always binibigay niya sa atin. So, whenever God speaks to you, sisiguraduhin ko po sa inyo, dahil sasabihin niya, sure. Amen. Diba? Ano po siya? Bullshit. Amen. Hallelujah. So, praise God. Sabi po rito, promises are not meant to be broken. Isa na po. Introduction lang yan. If you say it, do it. If you talk it, you must walk it. Okay? So, maging practical ho tayo. Kapag hindi mo kayang gawin, huwag mong sasabihin. Kaya nga ho, sometimes, sa pinanggalingan ko ng simbahan puro pledge ho doon eh. Yung nagtanong ko sa, mag-pledge kami ng ganito, magtatides kami ng ganito, mag-offering kami ng ganito, mag-first fruit kami ng ganito. So, ang dami ho, magpapatayo ng simbahan, kailangan ng bubong, ganyan, a-assign ko. Iyon sa mga bawat pamilya. Kaya yung iba nagbabaslide na, ayaw na umaten, kasi kaka-attend pa lang, meron nang bibigay. Dito ho, may nakita ho ba kayo exhortation ng tithes and offering dito? Saludo po ako pastor. Bakit? Because it is a relationship. Giving is a relationship to God. Amen. Sa Lord mo lang yan, commitment po sa Lord yan eh. Kapag hindi ka nagbigay at hindi nakita ng ibang nagbigay ka, yun. Wang effect sa tao yun. Pero sa Diyos meron po yun eh. And that's why you have to do it to the Lord. Okay. So, when you promise to God, you must not break it because promises are not meant to be broken. Yes. Amen. I-research ko po kung sino yung nagpauso ng promises are made to be broken. Na-research ko po yung nakalimutan ko lang kasi ayaw kong tandaan mga negatibong bagay. Sabi ko, promises are not meant to be broken because every word and every promise that God has given us, He fulfilled it to the last. Alam mo ba niyo sabi ng Bible? All of God's promises are all yes and amen in Christ. Everything are yes and amen. Amen ho ba? So, number one, why should we fulfill our promise to God and not break them? Number one, all promises to God are sacred. When we say sacred, it is holy. Amen. Sagrado. All the promises that we say to God knowingly or unknowingly, wittingly or unwittingly, everything that you say before the altar, all of it became sacred. Amen. Tayo kasing mga born again, ma-emotion tayo kapag po tayo umaawit ng worship sa umiyak. I will serve. Pag napunasan na yung pawis, nakalimutan na yung sinabi. Sino ho guilty doon? Sino ho guilty? Di ho ba? Kapag lumuhod tayo, napaluhod tayo, ang ganda ng praise and worship, na emotion tayo, lumuhod tayo, gusto natin magpa-solid na rin. Di ba? Pero pag-practice, ayaw naman umatin. Ang gusto magpa-solid na, pero ayaw mag-practice. Amen? Gusto magturo lang, pero ayaw mag-aral. Di ba? Ang gusto, yung magagandang bagay lang. Amen? Ako po bilang pastor, nung lumalaki po ako at tumatanda sa paglilingkod, meron akong iniidolo eh. No? Bawal lang ang idolizing, anak. Meron po ako isang pastor sama na ini-idolize. Na-idolize. Gusto ko maging gano'n. Pati boses, pati damit, pati lahat, pati reaction. Ginagaya. At sabi sa akin, kasama ko, gaya-gaya mo na siya. Ay, ako naman, taas kwelyo. Junior. Di ba? Pero, one time, meron po isang pastor na ngaral, sabi niya, you have to walk on your own anointing. You have your own shoes. Do not use the shoes of others. You have your own shadow. Don't walk on the shadow of others. Kaya po, nung malaman ko po yun, sabi ko, Lord, magtuturo ako, not for
Christ, that I will preach, I will teach according to the anointing that you have given me. If I have the anointing of teaching, I will be a teacher. If I have the anointing of preaching, I will be a preacher. If I have the anointing of a prophet, I will prophesy. Amen. Sige, pagkakaroon po natin ang Panginoon. Meron po kaninang nahirapan pumunta sa church. Nagkaroon po siya ng battle before pumunta ng church. If that was you, God is saying, hindi ka nagkamali ng pagsunod. Amen. Amen. And I can see, meron pong nagtatry na makipag-argue sa Panginoon today. But I will tell you the truth. If you love the Lord, you have to obey Him. And if you obey Him, everything will be good as new. Amen ho ba? So, kung ikaw yon, God knows who you are. Proverbs chapter 20 verse 25 said, "It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one's vow." Hindi daw dapat na pabigla ka ng paghahandog sa Panginoon ng kahit na ano pa man, sapagkat hindi mo na mababawi ang lahat ng sinabi mo sa altar. Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. So, hindi daw siya natutuwa kapag pabago-bago yung isip natin. Okay? So, did you know that everything that you bring or say at the altar becomes holy? Lahat ho ng ginawa natin, sinabi natin when we are praying, when we are in the presence of God, all of those nagiging banal. When you say, Lord, I will serve you, that wish or that words is a holy thing before the Lord. Hindi po niya palalampasin ang isang bagay na sinabi mo, especially when you are a child of God. Amen? God loves us so much that He gave His one and only begotten Son. Whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Pero hindi ho just to have an eternal life, but also to experience how to live as a Christian, how to live like Jesus lives. In obedience to His Father. Amen. In obedience of the mission. In obedience of what the Scripture was prophesied about Him. Di ba? Kung ako po si Jesus Christ, may panahon siguro, pagkakataon siguro, aatras ako, Lord, ito na, cross na. Alam ko naman, pupuntahan ko yan. Si Jesus nga sabi niya, Lord, pwede ba? Kayong sarang ito, dumaan na lang, huwag ko ng daanan. Di ba ba? At sabi ko ng Bible, tumulo yung kanyang pawis na kulay-pula. Because sabi ho ng science, when you are in a deep depression, na po, the tissues ng mga vein mo, it will be broken. And the perspiration and the blood will mix together. Yun po yung nangyari kay Jesus, deep depression. Ibig po sabihin, gusto niya umatras eh. Kasi human form siya. May limitation yung kanyang form. But because of the mission, kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, di ba? Because of the price that He was looking after the cross, He goes on. Na po, para siyang love into the slaughter. Alam niya, kakatayin siya. Amen? But because of the love, because of the price, di ba ba? Katulad po natin, we are looking at the Lord. Amen. Hallelujah. Can we give just a clap? Hallelujah. In the book of 1 Samuel, di na po natin bubuksan malayo, mahaba. 1 Samuel chapter 1 verse 11, verse 27 and verse 28, there was one woman, asawa po ni Elkanah. Siya po ay isa sa asawa ni Elkanah. Dalawa ang asawa ni Elkanah, si Pinena. Ano po? At siya si Hannah. Ano po? At si Pinena, maraming anak. Kaya every time na mag-aalay sila sa altar, sasabihin doon sa kanyang karibat, Bella, wala kang lahat ng mga alay, mayroong parte ang mga anak ko, ikaw wala kang anak, kaya wala kang parte. Nakikikain lang siya. Kaya sa desperation ni Hannah, pumunta siya sa templo bago sila umuwi. Nalalangin sa Panginoon. Panginoon, kung pwede bigyan mo ako ng isang anak na lalaki para mawala yung disgrace sa akin.
Pero itong isang anak na lalaki na ito ay iaalay ko sa iyo pabalik. Ibibigay ko siya sa iyo pabalik. Amen. Sino po rito ng nanalangin ng anak? Bukod kay Grace. Baka pwedeng gawin itong panalangin ni Hannah. Tapos, sabi niya, ibabalik ko siya sa iyo at iaalay ko siya sa iyo. Amen. On verse 27 and 28, after a year, bumalik siya. Ano po? To cut the story short, hinandog niya si Samuel sa templo. Eh kung mangyayari ganun, Pastor, marami ang bata rito. Kung lahat mag-aalay ng anak, tapos after a year, ibibigay. O, Pastor, ayun na. Hiningi ko sa Panginoon, ibibigay ko sa iyo. Huwag naman. Pero pwede rin. Di ba? Amen. So, that is one sacred promise na ginawa ni Hannah at the altar. And she fulfilled it. Amen. Hindi ho natin alam kung ano nangyari kay Hannah. May anak pa ba siya, diba? Nagkaanak pa ba siya? Wala na ho eh. Wala na ho sa account ng Bible kung ano nangyari sa kanya kasi yung istorya napunta na kay Samuel. Di ba ba? So, makikita po natin, kaya naman talaga nun, ang lahat ng ibinalik natin sa Panginoon ay ginagawang mahalaga ng Panginoon sa kanya. Kaya lahat ng promise natin sa Panginoon, asahan po ninyo, ipupulfill ng Panginoon yan. Because God will use all of those promises to expand His territory. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Another thing, do you know that you are the temple of the Holy Spirit according to 1 Corinthians 3 verse 16 and 6 verse 19? Each and every one of us is a temple of the Lord. Can I hear an amen? Amen. Kaya, pero itong verse na ito, palagi nating sinasabi ito, kaya huwag ka mag-inom, kaya huwag kang, ginagamit natin na ballistic missile ito eh. At binabato natin sa mga lasenggo, sa mga bebisyo. Pero hindi ho ganun dito. Amen. But just for you to know that you are a temple of the Holy Spirit. Okay, ito pong pakinggan niyo yung susunod. You are not your own. Your life and everything you say, everything that you are belongs to God, even your words and your promises. Well, mabigat po ito, pero totoo po. It's a revelation from the Lord. Sabi niya, therefore, everything you say had power to create or destroy. So, you are a temple of the Holy Spirit. You are the temple of God. And you do not belong to yourself. You belong to God. God owes you. Every word that you will say, every promise that you will say, all belongs to God. So, huwag kang magsisinungaling. Because lahat pala ng lalabas sa labi mo, para sa Diyos pa rin yan. Because you belong to the Lord. Amen. Sa Mark chapter 11, verse 23, and sometimes we water down the words of God. When we cannot explain it, we water it down. No, pero this time, I will not water down what it really means. Mark 11:23, sabi nito, Jesus said, I can guarantee you this truth. Ano po sabi ni Jesus? I can guarantee you this truth. Pag sinabi yung I can guarantee you, at sino po yung nag-guarantee, palagay niyo po may power po yun, may bigat. Well, of course, it was Jesus who said, and He said, I guarantee you, it is the truth. Not only a guarantee, but it is the truth. Sabi po niya dito, Jesus said, I can guarantee you this. This is this truth. This is what will be done for someone who doesn't doubt, but believes what He says will happen. He can say to this mountain, be uprooted and thrown into the sea, and it will be done for him. Sabi po niya, totoo, ginagarantiyahan ko kayo. Lahat ng sasabihin ninyo, kung hindi kayo magdududa, lahat yun ay mangyayari. Amen. So you can say now, I will be prosperous. Amen. Sino po nagsabi nun? I will be prosperous. Kung meron ka sakit karamdaman, gaya ko po last week, I was down, tapos nung na-notice ko, alam ko na kung bakit. Then I rise up and I say, I am healed in Jesus' name. Nandito God is able to heal me. Nakalagay, sinulat ko kaya alam naman. Kung hindi ko sana sinulat yun, baka hindi ako nagkasakit at sometimes kung sinusubukan ng Panginoon sa mga sinasabi mo,
Kaya nga po, pag nagtuturo ka ng Word of God, it was very dangerous if you are not aware. Because the first listener must be you, the teacher. Amen? Kaya nung ma-realize ko, Lord, sinama ko doon sa tumayo po ako, sabi ko, I am healed in the name of Jesus. Amen? That's why Thursday come, praise God, amen. Wala ang sakit. Amen. Wala ang praise God. Amen. Amen, diba? So I can guarantee you, sabi po ng Bible, sabi po ni Jesus, if you do not doubt whatever you say, and you believe what you say, then it will happen. Sabi nga niya, kung yung bundok na yung bundok, sabihin mo, bundok, umalis ka dyan. Tayo, binawater down natin, sinasabi natin, problema yun, sabihin mo sa problema. Hindi, sabi ng Bible, bundok. Hindi nga problema yun. Hindi, sabi nga ng Bible, bundok Hindi po ba? If we argue and interpret the Bible literally, because there are so many interpretation of the Bible, one of it is literally. Diba? Yung iba literally. Diba? Pero ito, literally, nakasulat po If you say to this mountain, go, drop yourself on the sea, it will obey you. Amen? Jesus Christ, in example ngayon, tumingin siya sa fig tree, wala kang bunga, hindi ka na magkakabunga ulit. Amen? Pagdaan nila uli doon ay, patay ang fig tree. Amen? Palagay niyo po, hindi ho literal yun. Literal yun, kita nila Amen? Because he doesn't have any doubt that God will bless you. Amen. Let me give the Lord a hand of praise. Hallelujah. 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 So, sino po ang kailangan ng kagalingan? I will tell you, God can heal you. Sino po kailangan ng blessing? I will tell you, you are already blessed. Amen. So, meron lang po akong ikukwento. Kaya. Meron po akong isang miyembro dati. Sabi niya, Panginoon, itong baboy mong buntis pag nanganak, ang kalahati dito ibibigay ko sa iyo. Pinanalangin niya. And Lord naman, pag meron ka sinabi sa kanya, sinusubaybayan ka niya, hindi ka niya babayaan, hindi mo makamutan ang sinabi ng yes Amen? Sa madaling salita ako, hindi naman nanganganak ng 10 ang baboy niya, pero that time, God grant his request. Nanganak ng 10. Sabi niya, Lord, salamat po Panginoon. 5 sa iyo, 5 sa akin. Hallelujah. Praise God. Dumaan ang peste ng baboy. Nanalangin siya, Lord, nirehan sa mga baboy. Wala akong magkakasakit, walang mamamatay. 5 sa iyo, Lord, 5 sa akin. Amen. To cut the story short, namatay yung 5. Nanalangin siya, Panginoon, salamat po sa 5. Kinuha ko na yung sa iyo. Yung namatay sa Lord, yung buhay sa Kanya, yun ba ang usapan? Dapat hindi, di ba? Kalahati dapat 2 kalahati sa Diyos, 2 kalahati sa Panginoon. So tandaan po natin, every time that we say something to the Lord, hindi na po natin kailangan ng follow up. God knows what He is doing. And in His perfect time, God will grant you your request. Amen. Okay, so number 2. So number 1 is all promises to God. ABCD lang ho ito. All promises to God are sacred. Number 2, breaking any promise to God is a sin. Sabi mo sa katabi, breaking any promise to God is a sin. Sino po sa inyo ang sa palagay nyo ay nakabali na siya ng pangako sa Panginoon? Meron ho ba magsasabing yes ako? Amen. Nakabali na ng promise. Guilty. Amen. Ako po guilty for so many things. Alam niyo po kasi meron pong isa kasing kaibigan ko. Sabi ko, sister ko dalaga binata kami. Sabi ko, intercessor tayo for life. Kamali ako na. Hindi ka pala po pwede magsabi ng intercessor for life unless it is your spouse. Amen. Huwag niyo sasabihin na ipapanalangin kita palagi. Huwag. Lalo kung hindi mo asawa. Kasi magkakamali ka. Aasa yung sinabihan mo. Gaya ng nangyari sa akin. Umasa. Hindi kita type, no? Sabi ko, intercessor lang. Pray for one another in the ministry.
Period! Hindi po ba? So, ngayon po, I only have one friend. This is my wife. Diba? I only have one friend. Siya na lang po yun. Kapag merong iyakan, kami dalawa lang yun. Hindi ko namin sinasama yung mga anak namin. At ang pinakaayaw po niya ay makita ako umiiyak. No? Kasi alam niya, kapag ako umiyak, down to the ground na po yun. But I seldom cry. Ano po? Kaya po, kung meron po kayong papangakuan, huwag po kayong mangako sa kahit na kanino man. Mangako po kayo sa asawa ninyo. Sapagkat kahit na ayaw nyo, kailangan nyo ito. Pero hindi naman dapat pahirapan. Amen? You promise your spouse to love at the most you do it for the glory of the Lord. Amen? So breaking a promise or any promise to God is a sin. Deuteronomy chapter 23 verse 21 says, if you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it. For the Lord your God will certainly demand it of you, and you will give it of sin. So, ididemand ng Panginoon pala sa iyo yun. You promise, anak. You promise you have to pay it. Amen? Dahil pinag-aralan mo na dito sa una, all of your promises are sacred. Amen? So therefore, everything that you would say, that you say, you should do it. Numbers chapter 30 verse 9, ang context po nito ay sa divorced man or a divorced woman. When a man makes a solemn promise to the Lord or swear a solemn pledge of binding obligation for himself, he cannot break his word. So, hindi natin po pwedeng baliin. So, ngayon ang tanong, nakabali ako ng promise sa Panginoon, what would I do? God will forgive you if you ask for the forgiveness. Kaya lang, kailangan alam ng Lord kung ano hinihingi mo ng kapatawaran. Kung sabihin, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, ano yun? Amen ho ba? Lord, lahat ng aking pangako, alin doon? Amen ho ba? So, if you have a promise of the Lord na na-break mo, you have to ask forgiveness, for God will surely forgive you. Amen. Hindi mo siya magdadamot na patawarin ka. Pero, eto na ang dapat nating tandaan. We must know that when we break a promise to God, we will feel guilty, which is unhealthy for our future and the Lord. Pag nakabreak ka ng promise sa Panginoon, unhealthy po yun sa future. Okay? So, bakit? Did you know that the most personal, or did you know that most of our personal struggles are mostly rooted on our broken promises? We can move on to victory because there are ties, put hold of the enemy in our life. Our ties, our promises to serve, our blessing before which you try to forget. Our promises when we are in the emotional encounter with God, all of those are valid promises to the Lord. So, lahat ng mga struggles ho, karamihan ho doon, most, hindi ko lahat, most of the struggles that we have is because of the promises that we have broken. Amen ho ba? Dapat nakabali ka ng hingi ka na ng tawag sa Panginoon at sabihin mo, Lord, yung consequences, Lord, dalihan mo na, natapos ko na. Because every sin had a consequences. Yes, God will forgive you, but you have to pass through the process. And the process is a consequence. Amen. Sabi po dito, guilt and unfaithfulness becomes the devil's tool to condemn us and discourage us. Kapag nag-broken promises ka, nag-disloyal ka, lahat po yung ginagamit ng demonyo yun. Alam po ba ninyo na ang demonyo ay nakabantay po sa ating lahat? I would not like to empower the devil. No? But each and every one of us who are serving the Lord, meron nakatingin mo sa inyo palagi. Amen. Hebrews chapter 12, langit, demonyo, tao. Di ba? Yan po yung mga nakatingin sa atin. Amen. Yan yung mga witnesses natin. Did you know that the same devil, basahin ko na nga, mahaba ito pag pinento ko. Sabi dito, the same demon, did you know that the same demon who entices you to sin will condemn you? The same demon that entices you to sin will condemn you when you fall. Yung demonyo lang sabi sa'yo, halika, masarap dito. Yung din naman tuturo sa'yo, halaka, nalaglag ka dyan. Amen? Yung sasabihin na, minsan lang naman. Tapos sabihin sa'yo, minsan, gano'n ka dala sa minsan.
The same demon. Okay? Sabi po rito, the same demon who can stop you from reading the Bible will encourage you to acquire more knowledge without good character, then pump you up with pride and fall from God's grace. Oh, the same demon, hindi ka mapigil. May demo ako ngayon, basa dito, basa doon. Sabihin sa inyo ng demonyo, hindi kita mapigil. Sige, dalihan mo. Paspasan mo pa, damihan mo. Damihan mo. Tapos sasabihin sa'yo, galing-galing mo na, dami mo nang alam, mas matalino ka sa pastor mo. Magpastor ka, madadalhin niyo siya. The same demon who encourages you to do what is right will pump you with pride. Kaya, saan ka tayo nalagay? Di ba? Itong demonyo, hindi ako mapigilan, in-encourage ako. Yung pala, pupunuin niya ako ng pagmamalaki. Kaya, alam mo niyo, everything that we will do, we should look at Jesus, the author and the finisher of faith. Amen. Kasi, sa Bible po kasi, sabi ni Pablo, I have fought a good fight. Sabi niya, I have fought a good fight. Nag-message po ako last year about that. Hindi naman ini-expect ng Lord na manalo ka sa laban. Hello? Tayo gusto nating taluhin ang demonyo, gusto natin nakagula pa siya no? Gusto natin apak-apakan. Kahit apak-apakan mo, tatayo pa rin yun Di po ba? Hindi ini-expect ng Lord na manalo ka sa laban. Ini-expect ng Lord bigyan mo siya ng magandang laban. A good fight. Amen? You don't need to win over against the devil because you can never win. Ang victory natin is because of Jesus alone. We can say we are victorious because we can do all things through Christ. Amen? But without Christ, nangaho tayo. Because the devil is here, wala pa ho tayo. Nandito na siya. Alam na niya pasikot-sikot ng mundo. But we have to give him a good fight by holding on to Jesus while fighting our good fight of faith. Amen? So, wag ko kayong sabihin, hindi na natapos-tapos. Hindi mo matatapos yan. Nanahong natapos na laban. Hanggat buhay ka, hanggat nandito ka, dire-diretso ang laban. Amen? Kapag ikaw ay naghihingalo na, pwede mo na sabihin, Lord, I have fought a good fight. Amen ba? I have run the race. Yun naman mahalaga sa Panginoon. You run the race, you put up a good fight. Now, ang victory kay Jesus God. Amen. We cannot win over everything, but we can win through what Jesus did. Sabi niya, it is finished. Tapos na laban. Amen po ba? Yun na lang process. Kailangan na lang natin isolidify yung ating faith. Kailangan na lang natin i-show sa devil, I'm still here. Amen? Amen. Hallelujah. Can we give the Lord a hand of praise? Hallelujah. Natapos ako. So, some demon, sabi rito, tapusin ko na lang, basahin ko na lang po. Some demon who can, nasa na ba yun? Same demon who can stop you from serving the Lord will encourage you to do the ministry and surround you with more followers and lose your own family away. Marami ho akong pastor na nakita na ganito po ang nangyari. Ministry dito, ministry doon, na-cover ang entire Region 1. Pagdating niya sa bahay, kumatok siya. Pagbukas ng pinto, tuwa-tuwa siya, nakita niya yung anak niya. Sumigaw yung anak, Mami, may bisita ka. Sabi niya, ako tatay mo. Sino po kayo? Diba? Marami akong ministry. Kikita niyo, lumalago, lumalaki. Pero yung pamilya ng pastor basag. Mahalaga ho ang pamilya, ministry, sekundarya lang po yan. Amen? If you have a good family, you will have a good ministry. Amen? Kaya tayo ho mga nagdi-disciple, paano sasabihin nyo, alam mo brother, maglingkod ka lang sa Panginoon. Ako katulad ko, lingkod ako sa Panginoon. Tapos pag tinanong sa'yo, kung sa asawa mo, galing kami nun. Kung sa'yo mga anak mo, ewan ko ngayon, basta ako maglilingkod sa Lord. Hindi ko pwedeng gano'n. Amen ho ba? We have to be a single unit as a family serving the Lord. Kaya sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi niya, choose you.
Choose you. Sino gusto mo piliin? Pero ako, pamilya ko. Isipin niyo po, presidente siya ng Israel. Pwede niyo sabihin, lahat tayo kay Yahweh. Pero sabi niya, hindi, malaya kayo, mamili kayo ng inyong Diyos. Pero ako at ang pamilya ko, huwag niyo idamay kung saan kayo pupuntang mga Diyos. Kami, maglilingkod kami kay Yahweh. Di po ba? So we have to solidify our family because that is the first and foremost na binil ng Panginoon. When He created heaven and earth, family ang pinon niya. Adam, Eve. Amen po ba? Hanggang ngayon po, family pa rin. Okay, last na po. Commitment must precede a promise. Be committed to the words you speak, or be silent and speak no more, say no more. Do not let your mouth lead you to sin, and do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Pag hindi ka committed at nagkamali ka ng pangako, sisirain ng Diyos mismo ang gawa ng mga kamay mo. So, mag-ingat po tayo. So when we say, Lord, I will serve you, let us serve the Lord. Amen. Or otherwise, lahat ng pinagsikapan mo babagsak. Bakit? Kasi you are going against God. Kung meron man ho tayong kakalabanin, demonyo na lang po, huwag ang Diyos. Amen. Kahit na ho makipag-away ho kayo sa libong katao, huwag lang sa nag-iisang Diyos. Amen. Amen ho ba? So, basahin ko lang po ito para matapos din hanggang sing. Did you know that every fulfilled promises builds respect, integrity, and reputation, and shows others how trustworthy and honorable a person you are, sabi yan, with the highest levels of integrity. Kapag nag-fulfill ka ng promise, mataas ang tingin ng tao sa'yo. Amen. On the contrary, every unfulfilled promises equally adds to poor impression and ultimately loss of friendship and business. Amen. So, saan ka doon? So we have to fulfill our promise, amen? So the adversary's desire is that you abort the promises and vows that you make to God and not fulfill them. Broken promises to God can be forgiven, though we might suffer the consequences of our action. While broken promises to other people might be forgiven a few times, but loss of trust is a heavy consequence, which is very difficult to regain. So, it's the same. Pag nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Pag nangako ka sa tao, tuparin mo. Because it will give you something in return. Amen. Reflection. Did you promise a brother or sister that you will be praying for him or her? Nangako na po ba kayo sa iba? So, if you have promise, pakibalikan nila, sister, sorry ha, hindi kita type. Ay, hindi po. Sister, brother, kinakancel ko na yung pangako natin sa isa't isa. Kasi hindi ko magawa. Mas priority kong ipanalangin yung aking mga anak, yung aking asawa, yung aking buong pamilya. Amen ba? Conclusion na po tayo. Sabi po riyan sa 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Pinapasan ko po yung it doesn't matter anyway. Sabi po riyan, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Amen. And so through Him, the Amen is spoken by us to the Lord. Ang ibig po sabihin, lahat ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo. At tayo naman ay magsasabi ng Amen. Ang ibig sabihin, in agreement tayo. Amen. Kaya pag sinabi ng Lord, ito gagawin ko, lahat lang na pwede natin sabihin ay Amen. Our promises should also always yes, meaning we fulfill what we said. If we could not deliver, we should not promise at all. We should promise what we are able to fulfill. Last slide po. Sabi po ni Jean-Jacques Rousseau. Ganyan daw ang pronounce niya. Jean-Jacques Rousseau. Sabi niya, those that are most slow in making a promise are the most faithful in the performance of it. Kaya ang lesson po ni Jean-Jacques, kung ikaw ay mangangako, huwag pabigla. Tumayo po tayo na. Amen. I really do hope that we have
that knowledge that we are all God's children. Amen po ba? May DNA po tayo ni Kristo. Ang ibig mo sabihin nun, kung tatalakayan ko po scientifically, yung ating DNA strands, may mga number po yun. At pag dinefine mo yung number na yun, ang nakalagay po doon ay eternal God inside. May isang word. The three words ang tandaan ko is the eternal God inside. So, nasa atin ang katulad ng binasa ko natin kanina sa Ephesians 3:20, there is power that is within us. Amen. Nasa kalooban po natin ang Diyos mismo. Amen. Can we just lift our hands to the Lord? As we worship the Lord. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Let's worship the Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice to say, Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you Sa huling are. pagkakataon, Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you glory. yes, we give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you Lord, are. I worship you. Lord, I worship you. Because of who you Lord, I are. worship you. Lord, I worship you because of who you are. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Masarap po mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po sapagkat ang aming po mga puso ay binuksan mo. At ipinakita mo po sa amin ang kahalagahan ng mga pangako. Patawarin mo po kami, Ama. Bawat isa po sa amin, we are all guilty of promising you something that we didn't do. We are all guilty of all those promises which even us cannot track. Heavenly Father, all of the promises that we have broken and that we are not able to fulfill. Heavenly Father, I ask, I pray, forgive us. Let your loving hands be upon each and every one of us. Touch our heart, our mind. Panginoon, maaaring iba po sa amin ay nagre-review pa ng kanilang mga history of life. Hayaan mong
makita yung mga pangako hindi po namin nagawa, na hindi namin nakayang tuparin. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na makita na ang lahat ng mga pangako hindi namin nagawa ay naging, Lord, naging reason of most of our struggles. And forgive us, Lord, God, that we may be able to move on. Lahat po ng mga broken promises ay naging tools ng kaaway para po kami kundinan. And today, Lord, free us from all those condemnation. Forgive us and make us free. Forgive us and cleanse us, O God, from all those broken promises. Even, Lord, yung mga maliliit na pangako, katulad ng pagbibigay ng mga pangako, ipinangako na dadalhin sa simbahan, mga pinangakong paglilingkod o paraan ng paglilingkod, mga ipinangako namin sa iyo na gagawin namin tulad ng mga memory verses, yung mga pangako namin na kami po'y magdi-devotional na everyday, pero hindi po namin nagagawa. Panginoon, yung mga pangako po namin hanggang sa pinakamaliit na detalye, Lord, yan ang aming pangako. Paalala mo po sa amin at nang mahingi po namin ang kapatawaran. Alam po namin na ikaw ay puno ng pag-ibig, patatawarin mo po kami. At gaya po, Panginoon, ng iyong sinabi, kami lilinisin mo. At kapag kami malinis na, Lord, we will not be thoughtless in all the promises that we will do now and in the future. Heavenly Father, may this information be not an information alone, but let it be a living word na tutungtungan po namin, Panginoon. Ama, gawin mo pong mabunga ang aming paglilingkod sa iyo. God, we honor and thank you. Thank you, Lord, sa pinagaling mo sa umaga po ito. Salamat po sa pinagpala mo sa araw na ito. Salamat po, mayroon pong answered prayer sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkalang bawat isa po sa amin ay pinagpala mo. Ama, sa iyo po namin lahat pinapagkaloob at dinadala at hinahatid at hinahandog ang lahat ng papuri, kasasalamat, pagdakila at parangal sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus na ating kasabi natin. Amen. God bless you.